Yun po ba yung masasabi ninyo na, biruin mo kampo na nila yon. Oh, yun po ba ang masasabi nyo na pabagsak na ang gobyernong Pilipinas? Pumunta ka kay Panging Kepias, wala kang makikita na pambabas kasi dinidelete po nila. Tinatanggal po nila. Kapag, yon yung mga bagong nakikinig dito, tingnan nyo po yung mga page nila. Oh. O kaya manood kayo ng live stream, bilisan nyo yung inyong mga mata sa pagtingin kung sino yung mga kung sino yung mga nagko-komento doon. Kapag ka natanong, tanong lang ha. Kapag ka natanong sila na, nasa na yung ebidensya, delete agad yan. Retract agad yan. Tatanggalin agad yung komento mo. Kaya kailangan po mabilis ang mata ninyo. Bakit po nila ginagawa yon, mga kababayan? Kasi kapag ka hindi nila ginawa yon, yung page nila o yung YouTube nila, mas mananaig po yung galit sa kanila kesa po doon sa kumakampi sa kanila. So, syempre, mga kababayan, kapag ikaw naman viewer, no? At nakita mo, naku, itong pinagsasasabi nito, wala pa lang naniniwala dito. Yun ay yung patunay na hindi ka dapat maniwala sa kanila. Dito sa atin, wala pong wala. Pati po sa TikTok, siguro sa TikTok, comment section ko dun sa TikTok, bukas lagi yun yung kay Panging Kepias nakapatay Sa TikTok, yung comment section ko dun, siguro, sabihin mo ng 15% pambabas sa akin. Wala pa pakialam. No? Wala tayong pakialam dun. 15%, iisa lang ang sinasabi. Magkano bayad sa'yo? Ang sinasabi, ito pala yung vlogger ni Tambaloslos. Pakinggan nyo po yung ating mga vlog. Simula po umpisa na nag-umpisa o narinig nyo yung Tambaloslos word. Pakinggan nyo po. Simula umpisa doon hanggang ngayong araw. Kung na-vlog natin si Martin Romualdez, mga kababayan. So, iisa yung mga sinasabi, bayad to. Boss, magkano bayad? Iisa. Pero 15% sila doon. No, hindi tayo nagpapatay. Kasi, wala. Yun yung paniniwala natin Pero kay Panging Kepias, pinapatay, dinidelete, tinatanggal. No? Dahil po, magmumukhang galit sa kanya lahat yung manonood. Magmumukhang 80% ng manonood ayaw doon sa sinasabi nila. Kasi pagka ganon, yung isinisigaw nilang pabagsak na ang gobyerno ng Pilipinas, hindi pa paniwalaan ng taong bayan. Hindi pa paniwalaan ng taong bayan kasi yung sinasabi niya na pabagsak na, pero yung taong bayan kitang-kita ang suporta sa mga comment section. Sabi ni Liz, sa live streaming sila nag-delete ng comments. Totoo po. May bayad sila, hindi nga binayaran. Yung lalaki 50 lang daw binigay, 1,000 daw ang pangako. Pero 50 lang ang binigay, kulang pang pamasahe, sir? Yung kay Aimee at Manotok nga, lumabas. Yun pa kayang kay PBBM. Ang di puputok kung totoo. Yes. Kasi may mga security bawat isa-isa, first family. Kaya di pwedeng di kakalat ang sekreto kung meron talaga. And now, the end is near of Q&D. Kinantahan tayo ni Sir Danilo Yun ang nahulaan ni Panging Kepias, mga kababayan. Pero hindi ako naniniwala na nahulaan o inanalyze niya yan. Hindi. Alam nila dati pa na may kaso na nakabinbin, nakatenga si Pastor Kibuloy. Kaya napag-uusapan nila yan dyan sa group chat nila. Si Pastor, ganito, ganyan, may kaso, baka ungkatin yan. No? Hindi baka ungkatin dahil galit ang presidente kay Pastor Kibuloy. Unang-una, labas ang presidente dyan. Merong mga individual na nagrereklamo. Merong mga tao na pumunta ng Senado para magreklamo na sila ay naargabyado. Merong mga tao, bakit isisisi sa presidente? Nagiging style nila, ganyan. No? Nagiging style na po sila ng
Nagiging style na po sila na parang tipo bang Raul Manuel version. Merong mas actually nagiging worse sila ngayon kay Raul Manuel. Kahit papaano po, no? Kahit papaano si Raul Manuel, mga kababayan, yung mga isinisisi sa gobyerno, kahit papaano, magkakaroon ka na, maaanalisa mo na, oh, pwede. Pero yung kanila, biruin mo naman si Pangheng Kepias, kung hindi ba naman kahinaan ng utak yun, bumate, nag-greet si First Lady Lisa Marcos kay Mel Robles. Oh, happy birthday, Milyonaryo. Yun na daw po ang ebidensya. Ebidensya na daw po ng kalokohan yung pagbati ng happy birthday, Milyonaryo. Tapos doon na, no? Nagpatuloy-tuloy na po. Hindi na na-stop yung sa dahil ayaw niyang pa-stop Dahil siguro, ito kapag ka napatunayan ko na may kalokohan itong PCSO, unti-unting babagsak. Pag nai-connect ko si First Lady Lisa Marcos dito sa PCSO, malamang aayawan ng taong bayan to. Dapat kumuha ng napakagandang ebidensya. Hindi yung happy birthday, Milyonaryo. Halatang pinilit lang yung ebidensya na yun. Halatang, wala lang. Gusto ko lang ma-connect ang ating First Lady Lisa Marcos kay Milyonaryo. Yun na daw po yun. Alam niyo po, ang PCSO, mga kababayan, madami pong natutulungan yan. Merong mga tao na, kumbaga, lumalapit dyan, may mga sakit, merong mga, kung ano-ano pa po, mga kababayan. No? Kaya ako po, mga boss, pag may nananalo sa ilang milyon ng Pilipino, no? Ilang milyon din po ang tumataya dyan. So, kahit papaano, pa isa-isa, dalawa-dalawa, hindi imposibleng may manalo, mga bossing. Kaya ako po, kapag may nananalo po sa PCSO, sabi ko, okay. Although hindi ako palataya sa loto. Pero okay, kasi kahit papaano, meron tayong kapwang Pilipino na naiibsan yung kahirapan sa buhay. Banat ba naman ni Senator Amy Marcos? Kailangan ilabas international yung mga pagmumukha ng mga nanalo. Ay, naku naman po, ma'am. Kayo po, umabot kayo ng pagkasenador No? Miski naman po sa ibang bansa, hindi basta-basta. Keso hindi daw manghihingi ng balato. Keso hindi naman agad daw nanakawin yung pera. O hindi naman daw agad mabi-BIR kapag inilabas yung mukha. Hindi po yun yung dahilan dun. Kaya po hindi inilalabas, although hindi ako pabor doon sa pag-edit-edit. Napakababang quality ng pag-edit-edit ng PCSO noong nakaraan. Pangit po talaga yon. So, huwag nyo na pong ulitin yan. Pero, sabi nga po, hindi, dahil nga yung taong bayan, sige, labas nyo, pakita nyo na may nanalo, ganito, ganyan. So, ginawa nila ng paraan. Kaya lang, ang pangit talaga ng pagkakagawa ng paraan. Pero hindi po ibig sabihin yon, no? Porket inedit nila yung tao, meron ng kalokohan, mga kababayan. So, ang dahilan po kaya hindi maipakita ang mukha, yung seguridad po ng tao na nanalo. Ikaw ba gusto mo malaman lahat ng kapitbahay mo? Meron kang 175 million na napanalunan. Ipasukin yung bahay mo. Alam kung saan ka nakita sa news nanalo sa loto. Hindi man yung nakapaligid mo, pero yung mga ibang tao, taga-ibang lugar na nakita ka at alam yung bahay mo, delikado po iyon. Kaya, ewan ko, nalulungkot din ako kay Senator Amy Marcos. Bakit nagiging ganun yung kanyang mga desisyon? No? Dito sa Hong Kong, nakalagay lang kung ilan ang nanalo. Yun po. Imagine niyo po, ilan tayo. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 800 million. And ilan din po yung mga tumataya.
dun sa loto, mga kababayan. Hindi imposible na kahit papaano kada isang linggo may manalo, kada 2 linggo may manalo. Oh. Okay nga yun kasi 'di ba parang lumalaki ng lumalaki yan? Correct nyo na lang po ako kung mali ako. Habang tumatagal walang nananalo, alam ko palaki ng palaki yan Okay nga po yun. So, every week may manalo, every 2 weeks may manalo kasi hindi lang napupunta sa isang tao. Yung isang napakalaking premyo na kunyari 900 million. Kunyari 900 million sa isang tao lang napunta isa lang tao lang po ang guminhawa. Unlike yung every 2 weeks isang beses sa isang buwan, isang beses sa isang linggo, mga kababayan, madami. Madami. Kahit po sa ibang bansa, Estados Unidos, yan, kay Lapangheng Kepias, hindi po pinapakita ang nanalo. Magiging delikado po yun sa tao. At mali po yung sinasabi ni Senator Amy Marcos na hindi ka naman hahabulin agad ng BIR, hindi ka naman agad nanakawan ng mga kapitbahay mo, hindi ka naman agad hihingan ng balato. Hindi po yun. Yung seguridad ng tao, yun po yung pinag-uusapan dun. So at least, ang gusto yata nila, dapat yan, kada 2 buwan o 3 buwan, may nananalo lang dyan, hindi lagi-lagi. So yun, ang ending, yung 750 o hanggang 800 million pesos, nasa isang tao lang po napunta. Unlike, every 2 weeks, every 3 weeks may nananalo, Hindi po kasi talaga malayo na may manalo ng kada buwan, kada 2 linggo. Hindi po manalo. Madami po tumataya. At kada isang tao pag tumaya, minsan hindi naman isang 6 combination lang Kadalasan po umaabot 5 o may 100 piso ako, sakto ko to, taya ako. Ako po, nagtataka lang ako, hindi ako nananalo dyan sa loto na yan. Yun ang sentimiento ko dito sa PCSO. Hindi ako nananalo dyan sa loto na yan. Kasi po, hindi ako tumataya. Kutusan ako ng PCSO. Di ka naman tumataya, paano ka mananalo? Di po ba? Sabi ni Ma'am Rhea, dito po sa Japan, pag may nanalo sa loto, hindi po pinapakita yung muka at yung pangalan. Yes. Common sense na lang po iyon, di ba? Common sense na lang po yun, mga kababayan. Na hindi ipakita yung nanalo. Na hindi ipakita yung mga mabibigyan ng premyo. 169 viewers. Salamat po sa pagpunta nyo dito sa ating channel. And 140 likes. Paabutin nyo nga po ng 200 likes yan para i-share ni YouTube yung ating live stream, mga kababayan. And alam ko naman po na madami din po ang nanonood, sa mga team replay. Meron pang ang team replay, meron pang team delay, mga kababayan. Sabi nung Sir Mark, team delay ako kasi 3 days na tong live mo, saka ko palang napanood. So, ayun, yung mga magiging vlog, press 1 nyo na lang dyan, mga kababayan. Kasi ako nagsasawa talaga akong paulit-ulitin yung i-vlog si Maharlika. Nagsasawa akong paulit-ulitin i-content yung tao na yun. Kasi, pag siya paulit-ulit lang din po. Paulit-ulit yung vlog nila, paulit-ulit yung mga pinagsasasabi niya. So tayo, nagiging paulit-ulit lang din po, mga kababayan. Pero, sabi ko nga, hindi ako titigil hanggat hindi naihinto itong mga to. Dahil, yung mga pinagsasasabi puro out of the blue, tsaka puro pang lunatics, mga bossing. Ano na lang yan, yung mga yan, sila na lang po yung naghihintay ng kanilang tamang panahon. Yung pagbagsak nila, babagsak at babagsak po din yan. Dahil po kapag mga hindi katotohanan ang iyong mga binablog, ang hirap po ang hirap patunayan. Isang sabi lang po sa'yo, nasan ebidensya? Tapos pag sinabi nila, sa tamang panahon, wala na po.
Hindi na po aanuhin ng taong bayan agad yan. Meron na lang po talagang mangilan-ngilan na mga utu-uto po, mga boss. Muli po, Mark Ramos, magpapaalam na po. Shout out sa inyong lahat, no? And kayo na po ang bahala na mag-like niyang mga yan. Bye po sa inyong lahat.